Magandang gabi po sa ating mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Ngayon po ay narito po muli ako sa inyo upang kayo po ay aking muling paglingkuran. Ngayon po ay Martes po ng gabi. Kamusta po kayo mga mahal na mga kapatid at mga kaibigan? Ako po ay bumabati po sa inyo ng magandang gabi at of course, dalangin ko rin sa Panginoon na nawa kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ho? At isa pong kagalakan mga kapatid at mga kaibigan na tayo muli magkaulayaw at magkasama, magkatipon muli, no? Sa oras na ito, sa loob ng isang oras at kalahati ng ating pagtatalakayan. Alam po ninyo na bagamat tayo po'y mga busy pare-pareho ano, sa buong maghapon, ang iba'y nasa trabaho, ang iba'y maraming abalang ginagawa, lalo na po ngayon ang mga ina ng tahanan, maaaring naghahanda ng kanilang mga hapunan. Ano? Ay, ganun pa man, masaya tayo. Kaya habang kayo po, mga ina ng tahanan, ano ba ng inyong ginagawang kabisihan dyan sa loob ng bahay, o baka kayo nagluluto at naghahanda, buksan nyo lamang yung inyong cellphone at ilagay nyo lamang sa programang ito ang mga aral ng katotohanan. Ano po? Tayo po ay mag-aaral sapagkat sa kabila ng ating mga kaabalahan sa buhay, masaya pa rin po tayo sapagkat meron tayong Panginoon Diyos na pinaglilingkuran. And of course, hindi lamang sa paglilingkod, kundi nagsasaliksik tayo at nag-aaral ng salita ng Panginoon, nakikinig tayo ng pabalita ng Panginoon. Yun po'y isang kagalakan na po sa atin at kasiyahan po sa ating mga Kristiyano, samantalang naghihintay po tayo ng ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Opo, bagamat tayo po'y abala sa ibabaw ng lupang ito, and of course, sa kabila ng kaabalahan, marami rin mga suliraning lumilitaw, mga sakit, mga kumakalat ngayon na pandemya, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi ito po'y nararanasan din sa buong sanlibutan. Ganun pa man, nagpapasalamat tayo sapagkat meron po tayong Panginoon Diyos na pinaglilingkuran, meron tayong Diyos na tumutunghay pa rin sa atin, meron Diyos na handang tumulong po sa atin. So magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay sa programang ito. Of course, binabati ko si Jocelyn Joy Kitahara. Magandang, dito po gabi na, no? Sa inyo pong lugar, kung kayo po ay nasa ibang dako, nasa ibang bansa, maaring umaga sa inyo, maaring tanghali o kaya hapon, ay binabati ko po kayo. Ano man ang kalagayan po ninyo dyan. At kinakamusta ko rin po kayo lahat dyan, mga kaibigan, mga kapatid, na inaabot ng programang ito ng mga aral ng katotohanan. Meron tayong taga-subaybay dyan sa parting Riyadh, dyan po sa US, meron din po tayo rito sa may lugar ng Canada, na sumusubaybay ng ating programa. And of course, sa iba't ibang pulo ng dako rito sa Pilipinas, na nagbibigay sa atin ng mga message at nangangamusta at sumusubaybay din sa ating programa. So, kamusta po kayo lahat? Pagpalain kayo ng Panginoon habang kayo sumusubaybay. Kung kayo po ay abala, buksan nyo lang yung inyong cellphone. Ilagay nyo lang sa page na ito, mga aral ng katotohanan, at samahan niyo po ako sa pag-aaral natin sa loob ng isang oras at kalahati. Alam po ninyo, ang programang ito, ang mga nasusulat, ang mga aral ng katotohanan, ay nagpapahayag po ito ng mga aral ng Diyos na nagpapahayag din na ang ating Panginoong Hesus ay malapit ng dumating. Opo, sapagkat alam po ninyo, masaya tayo mga inabot ng henerasyon na ito. Alam niyo po ba bakit? Sapagkat itong kinabubuhayan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, kung tayo lamang ay nagsasaliksik ng salita ng Diyos, ay madadama na po natin na ang ating kinabubuhayan ngayon ay nagpapakilala na tayo'y nabubuhay sa mga katuparan na sinasaad ng banal na kasulatan na pinahayag na ng ating Panginoong Kristo. Ika nga yung ating yardstick, yung ating sukatan, na nagsasabing malapit na ang ating Panginoong Kristo, ay walang iba kundi ang banal na kasulatan. Ito ang ating yardstick, ito ang ating sukatan, at dito po sa pamamagitan ng Biblia, mga kapatid, mga kaibigan, ay natutunghayan po natin, nakikita natin, na nananawagan ng ating Panginoon na tayo'y humanda
sa malapit na pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Yun na naman po inaasam-asam natin mga kaibigan, no? Ang pagparito ng ating Panginoon. Anyway, napakaganda po ng ating topic, lalo na po yung iniwan nating kagabi, sapagkat tayo po ay nasa paksa sa katanungan ng ating kaibigan na tinatanong niya, ano ang mga palatandaan o alin ang mga palatandaan ng tunay na samahang sa Diyos? Tamang-tama po natin pag-aralan yan at ito po'y napapanahon ng katanungang ito. Kagabi po ay nag-part 1 tayo. Nakita po natin na pagpapakilala ng Biblia na ang ating Panginoon ay talagang merong kinikilalang kanyang grupo o samahan na mananampalataya na kinikilala niyang kanya. Napakahalaga pong pag-aralan natin to mga kaibigan, mga kapatid, sapagkat kinakailangan at mahalaga po sa atin na tayo ay mailagay doon talaga sa tamang landas ng pagsamba at paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Bueno, sa ating po pasimula mga kaibigan at mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo sa isang pabungad na panalangin na tayo naway patnubayan sa ating pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal na sa mga langit po kayo, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat sa inyong biyaya na hindi nagkukulang. Sa mga sandali pong ito, itinatalaga at dinadalangin ko po, Panginoon. Hinahabilin ko po sa inyo ang programang ito, ang mga aral ng katotohanan. Samahan niyo po kami, O Diyos, bawat isa. Samantalang binubuksan namin ang bawat pahina ng iyong mga salita na nasusulat sa banal na kasulatan, buksan nawa ang aming mga puso't isipan. Gabayan po kami ng inyong banal na Espiritu Santo na pinangako, Ama. Samahan po kami upang maunawaan namin ang iyong mga salita at ang iyong mga salitang ito'y maitanim namin sa aming mga puso, nagagabay po sa aming buhay at higit sa lahat, sa pananampalataya ay ikatitibay ng bawat isa po sa amin at gayon din lubos na pagkakilala sa iyo. Samantalang kami nasa lupa, Ama, mayroon po kami mga pagkukulang sa buhay. Ano man po ang nasumpungan niyo sa aming mga pagkakamali at pagkakasala, kami po'y humihingi ng malaking kapatawaran. Ang lahat pong ito ay sinasampalatayanan namin, tinanggap po namin, sapagkat Ama, hinihiling po namin ang lahat ng ito sa matamis na banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bueno, mga kaibigan, mga kapatid, kagabi po ay pinasimulan po natin sagutin ang napakagandang katanungan, alin ang tunay na samahang sa Diyos? Paano daw ito makikilala at paano natin makikita ang isang samahan na naglilingkod sa Diyos ay talagang tunay at ito'y sa Diyos at masasabi nating kinikilala at nakikilala ng Diyos na sila'y sa Kanya. Kaya napag-aralan din natin kagabi, kahapon, ay napakinggan natin ang mga salit-samot-samong mga paniniwala, na nagsasabing kami lang ang maliligtas, kami lang ang tunay, gaya ng sinabi ko sa inyo, hindi po ganoon ang itinuturo ng ating Panginoon na tayo'y mang-angkin. Hindi po, sapagkat ang Panginoon ay merong inaangking Kanya. Ang Panginoon ay merong kinikilalang Kanya. Bakit? Sapagkat sang-ayon sa ating pag-aaral kahapon, pinatunayan ng banal na kasulatan na ang tunay na relihiyong sa Diyos, ang tunay na samahang sa Diyos na kinikilala ng ating Panginoon ay meron pong palatandaan na mula po sa Diyos. Yan ang maganda, Yan ang hahanapin natin sa mga relihiyon. Kung tayo po'y naghahanap ng katotohanan, natural ang hahanapin natin yung talagang nakatitiyak tayo na ito'y talaga sa Diyos. Hindi porket ang isang samahan ay na ang samahan ng pangalan ay nakasulat ang pangalan ng Diyos, ay hindi sapat ito na ito'y sa Diyos na kagad. Sapagkat maliwanag doon sa ating tinalakay kagabi na ating pinag-aralan, mga kaibigan, pakinggan natin maigi, na ang Biblia ang nagbibigay ng babala sa bawat isa po sa atin. Sapagkat ang sabi sa 139 versikulo 20 ng aklat ng mga awit, ang wika ng ating Panginoon,
na maging ang iyong kaaway ay ginagamit ng iyong mga kaaway. Now, take note, mga kaibigan, maging ang pangalan ng ating Panginoon Diyos ay ginagamit. Sino gumagamit? Ay gumagamit din pala yung mga kaaway ng Diyos. Hindi porket yung gumamit ng pangalan ay kakampi na ng Diyos. No. Maging ang mga kaaway ng Diyos ay gumagamit din ng pangalan ng Diyos. Inilalagay pa nga doon sa pintuan nila, Iglesia ng Diyos. Kita ninyo, no? Marami po niyan. Nako, kung kayo po'y mapupunta nga, ika ko sa kagabi sa inyo, kung mapupunta kayo sa Security and Exchange Commission, mga kaibigan, mga kapatid, ay pwede kayong magtanong doon, ilan po ba ang nakarehistro ditong Iglesia ng Diyos? Nako, napakarami. Maraming listahan yan. At hindi lamang dito sa Pilipinas ang maraming nagtataglay ng Iglesia ng Diyos. Maging sa ibang bansa, sa Amerika, napakarami rin gumagamit ng pangalan ng Diyos. The Church of God. Worldwide Church of God. O, kita nyo? Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kayo basta-basta sasama riyan. Bakit? Maging nga kaaway gumagamit yan. Sa makatuwid, hindi tayo makatitiyak na ang isang samahang sa Diyos, kahit gumagamit ang pangalan ng Diyos, hindi tayo makatitiyak na ito'y genuine. Bakit? Maaring sila'y kaaway ng Diyos. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng kaaway ng Diyos? Dito sa mga aral, kapag ang aral ng isang samahan, kahit taglay pa nila ang pangalan ng Diyos, pero yung kanilang aral ay hindi aral na itinuro ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid, mag-ingat na po tayo. Pinag-iingat po tayo. Kung tayo ay nag-iingat sa araw-araw ng ating buhay, bagay sa pamimili, nag-iingat tayo. Bibili kayo ng cellphone, nag-iingat kayo. Gusto nyo yung genuine, di ba? Ayaw nyo ng peke. O, di ba? Maraming peking cellphone O, bibili kayo ng halimbawa ng alahas. Aba, yung mga bumibili ng mga alahas ng mga kaibigan natin dyan, pinasisilip nila kung talagang genuine yung alahas na bibili nila. Bakit? Gagaso sila ng salapi. Di ba? Pero ginto yung makikita mo. Sa mata mo, nakikita mo ginto. Pero nakatitiyak ka ba na yung gintong yun ay original, orig? O baka naman ito'y peke, tubog sa ginto, kung tawagin, di ba? O kayo bibili ng damit, abay gusto nyo rin medyo merong pangalan. Di ba? So, ganun po ang kalakaran natin sa buhay. Ganun po ang ating hinahanap, yung makatitiyak tayo. Halimbawa, magpapapalit ka ng pera o merong bibili sa tindahan mo, magbabayad ng malaking bill, 1,000. Baski magpunta ka sa SM, magpunta ka ng Robinson, magpunta ka sa mga mall. Pagka ibinayad mo yung malaking bill mo, kahit 500 dyan, or 100, o 1,000, ibayad mo. Ano gagawin ng mga cashier? Hindi ba yung pera dinadaan doon sa scanner? Tinitignan kung genuine yung pera mo o peke? Di ba? Ganon din po sa religion. Kung ang tao po ay maghahanap ng tunay na pananampalataya, ang tao ay maghahanap ng tunay na samahang sa Diyos, ang tao ay maghahanap ng tunay na iglesia, ang hahanapin po natin yung tunay. Upang yung ating paglilingkod naman sa ating Panginoon ay katanggap-tanggap yung ating paglilingkod. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, binabasa natin madalas doon sa 24, versikulo 4 at 5 ng Mateo, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami magsisiparito sa aking pangalan. Kita niyo, maging pangalan ni Kristo gagamitin sa pandaraya. Kaya kahit aling relihiyon, kahit taglay ang pangalan ni Kristo, hindi pa rin tayo makatitiyak na totoo ito. Bakit? Meron din palang gagamit ang pangalan ni Kristo sa pandaraya. Kaya ngayon, hahanapin natin, alin ngayon yung tunay na samahan? Kagabi, inumpisahan natin. Una, ang tunay na samahang sa Diyos ay meron pong tatak ng Diyos, meron po siyang palatandaan. Ang tunay na samahang sa Diyos, nagtataglay ng tatak ng Diyos. Meron po siyang palatandaan. Baka nalimutan po natin kung anong talata yun, ay babasahin ko po sa inyo ngayong gabi. Buksan po natin ang aklat ng Biblia
sa ikalawang Timoteo sa Kapitulo 2, versikulo 19, ganito ang pagkakabanggit. Babasahin natin sa inyo. Napakaganda ng talatang yan eh. Hindi basta-basta relihiyon. Sapagkat ang tunay na sa Diyos, ang ika ng Biblia, makikilala nyo ang sa Diyos. Bakit? Sapagkat yung kinikilala ng Diyos na sa kanyang relihiyon o sa kanyang samahan, ay meron pong palatandaan ng Diyos na ibinibigay po sa kanila. Na yung palatandaan yun, nagpapakilala na sila ay pag-aari ng Diyos. Pakinggan po natin sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 19. Papasahin po natin dito po sa Biblia. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, na ang versikulo ay 19. Yan natin. Ayan na. Ngunit ang matibay na saligan ng Diyos, iglesia po pinag-uusapan dito, meron siyang pinagsasaligan. Ang sabi ng Biblia, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatiling may tatak nito. Ayun. Alin po yung iglesia, alin po yung relihiyon na pinagsasaligan ng Diyos na matibay? Ika ni Apostol Pablo, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay may tatak nito. At pagkatapos, kilala ng Panginoon ang mga kanya. Ayun. Nakikilala ng Panginoon yung mga kanya. Bakit? Sapagkat may tatak ng Diyos eh. Kaya yung palang tunay na samahan ng Diyos, tinatatakan niya. Meron siyang tatak doon, meron siyang palatandaan. At yung palatandaan yun, makikita rin. Makikita rin po natin. Kaya nga unti-unti nating iniisa-isa yung tanda na ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa kanila. Ngayon, ang ating Panginoon talagang kapag kanya ka, mapagkikilanlan ka sa Diyos. Bakit? Taglay mo yung tatak ng Diyos eh. Sapagkat ang Diyos, nagtatatak sa kanyang bayan. Meron siyang nilalagay na tatak para mapagkilanlan na ito'y sa Diyos. Ito'y tunay na relihiyon, ito'y tunay na samahang sa Diyos. Pakinggan po ninyo sa aklat ng Apokalipsis na binasa ko na rin sa inyo, sa Kapitulo 7 na ang versikulo ay 1 hanggang talatang 3. Pakinggan po natin. Ganito pagkakabanggit. Pagkatapos nito ay nakakita ako ng 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag umihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Kita nyo? Di may pinakita ngayong kay Juan, 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa. At pagkatapos na makita ito ni Juan, yung 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, ay may nakita pa si Juan. Ituloy po natin ang basa sa versikulo 2. At nakita ko ang isa pang anghel, di may isa pa, pang 5. Bukod doon sa 4, may nakita pa siyang isang anghel. Saan naroroon yung anghel? Ang sabi, at nakita ko ang isa pang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Ayun, umaakyat to sa sikatan ng araw. Yung isang anghel na nakita niya. Na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw na may malakas na tinig sa 4 na anghel na pinagkalooban ng kapangyarihang pinsalain ng lupa at ang dagat. Kita nyo? Nakita niya yung isang anghel na maakyat sa sikatan ng araw. Hindi po Pilipinas yun, no? Ang Pilipinas, andito po sa lupa, samantalang tong anghel umaakyat sa sikatan ng araw. Ngayon, nang umaakyat sa sikatan ng araw, yung anghel na isang ito, ay sumigaw ngayon yung anghel. Ano ang sabi ng anghel na umaakyat sa sikatan ng araw? Versikulo 3, na nagsasabing, huwag ninyong pisalain ang lupa o ang dagat o ang mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Dito po'y makikita natin na yung mga alipin ng Diyos, in other words, yung salitang alipin ay mga lingkod, mga tagasunod, mga alagad, ibig sabihin. Ang sabi ng anghel, huwag niyo muna ipahamak ang lupa. Bakit? Meron pang mga alagad ng Diyos sa lupa na kinakailangan matatakan ngayon ng Diyos. Kaya ang sabi ng anghel, huwag niyo po nang ipahamak ang lupa at ang dagat at ang punong kahoy
hanggang sa matatakan namin ang mga alipin o ang mga lingkod o mga tagasunod ng ating Panginoon Diyos. Ayun. Saan daw ilalagay yung tatak ng Diyos? Dito po sa noo. Bakit sa noo? Sapagkat ang noo po ay simbolo ng ating kaisipan. Diyan ilalagay ngayon. Alin? Yung tatak ng Diyos. Yung bang tatak ay literal? Hindi po literal yon. Yung po ay symbolical. Yung tatak na yon, malalaman natin kung ano yung tatak ng Diyos na ilalagay sa kaisipan ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga alipin. Alamin natin ngayon. Ano ba yung tatak ng Diyos na ilalagay sa kaisipan ng kanyang mga alipin? Taglay-taglay ito ng mga alipin ng Diyos, mga naglilingkod sa Diyos. Tinanggap nila yung tatak ng Diyos. Ano ba yung tatak ng Diyos na ilalagay sa kaisipan ng kanyang mga lingkod o kanyang mga alipin? Pakinggan po natin sa isang paliwanag ng Biblia sa aklat ni Propeta Isaiah sa Kapitulo 8 na ang versikulo ay 16. Ganito ang nakita ni Propeta Isaiah at ganito pinaliwanag sa kanya ng ating Panginoon yung pagtatatak o tatak ng Diyos sa gitna ng kanyang mga alagad o kanyang mga alipin. Pakinggan po natin, sundan ninyo ko kung meron kayong Biblia dyan, sa tabi ninyo, sundan ninyo ko sa pagbubukas ng mga talata, o di kaya i-jot down ninyo, ilista ninyo sa mga papel. Ito sabi, ang sabi ng Panginoon kay Propeta Isaiah 8:16, ano ang tatak ng Diyos? Saan natin matatagpuan yung tatak ng Diyos? Saan natin matatagpuan? Na yung tatak na yon, yun ang ilalagay sa kaisipan ng kanyang mga alipin. Basa tayo. 8:16 di Propeta Isaiah. Ang wika ng Panginoon kay Isaiah, talian mo ang patotoo. Hold the truth. Talian mo ang patotoo. Tatakan mo. Tignan nyo, kung saan ang tatak ng Diyos, tatakan mo ang kautusan. Nasaan ang tatak ng Diyos? Nasa kanyang mga kautusan. Kaya ang sabi ng Diyos, talian mo ang patotoo, Isayas. Tatakan mo ang kautusan na nasa gitna ng aking mga alagad. Ayun. Nasaan ang tatak ng Diyos na ilalagay sa noo o sa kaisipan ng kanyang mga alipin? Ang tatak ng Diyos ay nasa kanyang mga kautusan. Saan umiiral ang kautusan ng Diyos, mga kaibigan? Ayon sa binasa natin, na yung kautusan ng Diyos na siyang tatak niya, na itatatak niya sa kanyang mga alipin, ay nasa gitna ng kanyang mga alagad. Kaya ang tanong, kabilang po ba tayo sa mga alagad ng Diyos? Ay marami nagpapanggap na sila'y alagad ng Diyos, tumututol naman doon sa kautusan ng Diyos, kinakalaban yung kautusan ng Diyos. Keso sinasabi, nasa New Testament na tayo, wala na tayo sa Old Testament, kaya wala na yung mga utos. Abay, nagkakamali po tayo. Napakaliwanag po na sinasabi ng Biblia na yung tatak ng Diyos ay nasa kanyang mga kautusan. Na yung kanyang kautusan, na siyang kanyang tatak ng Diyos ay umiiral nasa gitna ng mga alagad ng Diyos. Kaya ang tanong alagad ba tayo ng Diyos? Abay, kinakailangan umiiral sa atin yung kautusan ng Diyos. Nasa atin dapat yung tatak ng Diyos. Kaya ang sabi, talian mo ang patotoo, tatakan mo ang kautusan. Ayun. Tanong, alin sa mga kautusan ng Diyos na isa doon ay nagpapakilala ng tatak o tanda ng Diyos sa kanyang mga alipin o kanyang mga alagad? Pakinggan po natin, binasa natin ito kagabi, dito po sa aklat ng Ezekiel Kapitulo 20, na ang persikulo po ay 20 rin. Okay. 20-20 ni aklat ni Ezekiel. Pakinggan po ninyo ang paliwanag na ito ay isa sa mga tatak at tanda ng Diyos sa kanyang mga alagad na nakapaloob sa mga kautusan ng Diyos. Pakinggan po natin. 20-20
ng aklat ng Ezekiel. Napakaganda nito. Umpisa natin sa 19, pagkatapos 20. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Lumakad kayo sa aking mga tuntunin at maging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga kautusan o batas. Inyong ingatan banal ang aking mga sabat. O, ito na. May tinutukoy ngayon, Panginoon. Ho? May inuutos ngayon ng Panginoon na may kinalaman sa sabat na ikapitong araw. Ang sabi, inyong ingatan ang aking mga sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa akin at sa inyo upang inyong malaman na ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Ayun, mga kaibigan. Ang isa sa tanda ng Diyos na nakapaloob sa kanyang mga kautusan, walang iba kundi yung ika-4 na utos sa 10 utos, na alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Yung palang pangingilin ng araw ng Sabat na ikapitong araw, na siyang tinawag na Sabat sa Panginoon mong Diyos, mga kaibigan, ika ng ating Panginoon upang ito'y maging tanda sa akin at sa inyo. So vice versa. Yung Sabat na pangingilin na inuutos ng Panginoon sa atin na ipangilin natin, ito'y tanda sa Kanya at tanda rin sa atin. Upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kaya napakatibay nung tanda ng Diyos sa pangingilin ng Sabat. Bakit? Sapagkat yung pangingilin ng araw ng Sabat, nagpapakilala na talagang nire-recognize natin yung tunay na Diyos na manlalalang. Kita nyo? Hindi sinabi ng Panginoon, alalahanin nyo, ipangilin ninyo ang aking araw ng linggo. Hindi ganon. Ang sabi ng Panginoon, inyong ipangilin ang aking mga sabat. Ang liwanag dito Inyong ingatang banal ang aking mga sabat. Yung translation na ginamit sa binabasa ko, ingatan naman. Inyong ingatan ang aking mga sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko. Kita niyo? Pagitan, upang maging tanda sa pagitan ko, sa pagitan ng Diyos, at sa inyo. Napakaganda. Tanda sa Diyos at sa atin. Yung tandang taglay ng Diyos doon sa Sabat, taglay din ng kanyang mga lingkod. Pareho tayong nagtataglay ng tatak o tanda ng Diyos. At ang sabi pa, ito napakaganda kapag ipinangingili natin yung araw ng Sabat, na ikapitong araw, na siyang tanda sa pagitan ng Diyos at sa atin, ang sabi ng ating Panginoon, upang inyo ako makilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Pagkilala pala yan sa tunay na Diyos na manlalalang ng langit at lupa. See? Sino ba yung Panginoon Diyos na manlalalang ng lupa? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na tinututulan ng marami. Kita nyo? Kaya yung mga tumututol sa ating Panginoong Jesucristo na siya ay manlalalang, hindi mga nangingili ng Sabat yon. Ayaw nila yon. Bakit? Ayaw nila kilalanin ng ating Panginoon Diyos Ang ating Panginoong Jesucristo na siyang manlalalang Pero kung ikaw ay kumikilala sa tunay na Diyos na manlalalang ng langit at lupa, susundin mo ito. Bakit? Sapagkat yung pangingili ng araw ng Sabat ay isa sa tanda ng ating Panginoon Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang mga alipin, sa kanyang mga lingkod. Napakaganda, di po ba? Ito ang tunay na aral ng katotohanan. Ito yung mga aral ng katotohanan, mga kaibigan. Na nagsasaysay ng talagang tamang aral ng Diyos. Ngayon, so nakita po natin, na yung tatak ng Diyos ay nasa kanyang mga kautusan. At ang isa sa tatak ng Diyos na nakapaloob sa kanyang kautusan ay yung ika-4 na utos sa 10 utos na ipangilin mo ang araw ng Sabat
sapagkat ang pangingili ng araw ng Sabat, mga kaibigan, mga kapatid, ang wika ng Panginoon, upang ito'y maging tanda sa pagitan ko at sa inyo, upang ako'y makilala ninyo na ako'y Panginoon ninyong Diyos. Hindi ba sagot natin dyan? Amen. Di ba? Panginoon Diyos natin, kinikilala natin. Kaya kapag tayo nangingili ng araw ng Sabat, si Kristo sinasamba natin. Bakit? Because Christ is the creator of everything. Siya lumalang ng langit at ng lupa. Pakinggan nyo, babasahin ko po sa inyo. Dito sa Kolosas, sa Kapitulo 1, na ang versikulo ay 16. Ito pagkakasabi. Napakaganda ng talatang ito. Pagpapahayag, ano? Tungkol sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo yung katangiang ito? Merong mga taong samahan sa Diyos, nagpapakilalang sa Diyos daw sila, pero ayaw lang tanggapin ito. Ayaw lang tanggapin na si Kristo ay creator. Pakinggan natin sa aklat ng Kolosas, sa Kapitulo 1, na ang versikulo naman ay 16. Pakinggan ninyo. Babasahin ko sa inyo. Ito sabi, sapagkat sa pamamagitan niya, ni Kristo, ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging ang mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kita niyo. Sino lumalang ng lahat sa sangkalangitan, sa sangkalupaan, mga bagay na nakikita, mga bagay na hindi nakikita, walang iba kundi si Kristo. Kaya si Kristo, siya rin yung Panginoon Diyos doon sa Kapitulo 2 ng Genesis, versikulo 1 hanggang 3, siya yung Panginoon na nagtatag ng pangingilin ng araw ng Sabat. Because Christ is the Creator. Kaya ang sabi ng ikapitong araw, natapos ng Panginoon Diyos ang kanyang paglalang. Kaya itinatag niya ikapitong araw. Tinawag niyang araw ng kapahingahan, tinawag na araw ng Sabat. Kanyang binanal, kanyang binasbasa ng ikapitong araw. And that is Jesus Christ. Kaya ang sabi ng Panginoon sa 2:28 ng aklat ng Marcos, nang pinaliliwanag ni Kristo ang araw ng kahalagahan ng Sabat, Christ said, the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Kaya ang anak ng tao, si Kristo, pinanganak siya. Nagkatawan tao dito sa lupa. Kaya ang isa sa tawag sa kanya ay anak ng tao. Kaya sabi ni Kristo, kaya ang anak ng tao, that is Jesus Christ, ay Panginoon din naman ng Sabat. Kaya tayo, kung tinatanggap nating tayo ay mga alagad ni Kristo, kung tinatanggap nating alipin tayo ni Kristo, kung tinatanggap nating tayo'y mga lingkod ni Kristo, ipangingilin natin ang araw ng Sabat at kapag nangingilin tayo ng Sabat, pinapanginoon natin si Kristo. Why? Because Jesus Christ is the creator of everything. Siya ang lumikha ng langit at ng lupa. That's it. Ngayon, kapag nakita natin, samahan sa Diyos, ito, nangingilin pala ng Sabat. O di may nakikita na tayong isang palatandaan na ito'y sa Diyos, kung samahan na to, nangingilin ng araw ng Sabat. Ngayon, ito na. Bukod sa pangingilin ng Sabat, isa sa mga tanda ng Diyos, ano pa ang makikita natin sa kanila? Ano pa makikita natin doon sa tunay na samahang sa Diyos? Meron pa ho. Ganito yan. Doon sa 17, basahin natin sa 7, no? 7:17 ng Juan. Tignan naman natin. Ito'y pangalawang hakbang na palatandaan sa isang tunay na samahan. Pakinggan po ninyo, binanggit ng ating Panginoon sapagkat yung kanyang mga alagad nagtatanong, Panginoon,
Paano ba namin makikilala, paano ba namin malalaman ang tunay na sa Diyos? O sumagot ng Panginoong Kristo. Ito ang sagot ng Panginoong Kristo. Isa ito sa mga palatandaan ng tunay na samahang sa Diyos. Ang sabi ni Kristo ay ganito, kung ang sino man, ayan sino man, iglesia ka man ni Kristo, ni Manalo, saksi ka man ni Jehovah, Islam ka man, Mormons ka man, Fourth Watch ka man ni Periol, anumang samahan ka, charismatic ka, born again, Pentecostal ka, o eto, tinutukoy tayong lahat ni Kristo. Kasama kami diyang mga Seventh-day Adventist. Ano ang sabi ng Panginoong Kristo? Pakinggan niyo maigi. Ito na. Ang sabi ni Jesus, kung gusto niyo makilala ang isang samahang tunay at sa Diyos, ito wika niya. Kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos. Ayan. Diyan tayo ngayong babatay. Ang sabi ni Kristo, o ang sino man, o di kasama tayo lahat dyan, pati kayong mga nanonood, kasama kayo dyan, mga kaibigan, mga kapatid. Ang sino man nag-iibig gumawa ng kaloobang ng Diyos, ay makikilala mo ang kanyang turo kung ito'y sa Diyos. Ayan, ang isang hakbang. Ang isang batayan natin ngayon, titignan natin ang isang samahan kung ito'y sa Diyos, aalamin natin yung kanilang dalang aral o yung turo. Kung yung turo ba nila ay mula sa Diyos. Ayan. Maraming mga ngaral, di ba? Ang dami. Ang dami. Lahat ng mga nangangaral ngayon, angkina ng angkina, manood kayo ng television sa mga religious television. Sabi ni Kipuloy, doon sa Davao, ako, I am the Son of God. Aba, siya na Kristo ngayon. O, kita mo, nagkiklaim. Nagtuturo ng salita ng Diyos. Ang tanong, yung bang tinuturo niya na akala mo'y maka-Diyos, nakabatay ba sa aral ng Diyos? See? Kaya nandito tayo mga aral ng katotohanan. Yan ang programa natin. Bakit? Nagkakaroon tayo ng comparative study. Inaalam natin itong mga itinuturo ng mga relihiyon na ito, kung tinuturo ba nila, talagang nakabatay ba sa turo ng Diyos? Tapos lumitaw naman yung Iglesia ni Cristo, natatag ni Felix Manalo. Sabi naman nila, kami lang ang maliligtas. Kami lang. Pinag-aralan natin noong nakaraang araw, hindi pala sila yung maliligtas Bakit? Wala sa kanila yung pangako ng kaligtasan. Kaya yung mga nasa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, naku po, may panahon pa tayo, mag-isip-isip tayo. Hanapin natin yung samahang sa Diyos na may tatakbo ng Diyos. Yan ang samahan ninyo. Yan ang ililigtas ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, huwag niyo munang ipahamak ang lupa at ang dagat at ang punong kahoy hanggang sa matatakan namin ang mga alipin ng Diyos. Yun ang samahan nyo, yung mga alipin ng Diyos na may tatakbo ng Diyos. Kaya, ang isang palatandaang sa Diyos, pangalawa, titignan mo yung mga turo naman. Yan, doon tayo sa turo pupunta. Ika ni Kristo, kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos ay makikilala niya kung ano ang turo, kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Yan. Malinaw na. Pupunta tayo sa aral. Ano ba yung mga aral? Na dapat po nating alamin sa isang samahan kung ito'y sa Diyos. Pakinggan po ninyo, babasahin natin. Tandaan nyo, sabi ni Kristo, ang sino mang nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, malalaman mo ang kanilang turo kung ito'y mula sa Diyos. Ano ba yung aral na mula sa Diyos? Pakinggan po natin. Dito po sa aklat ng Mateo sa Kapitulo 28, versikulo 20. Pakinggan po natin sa Kapitulo 28, versikulo 20 ng aklat ng Mateo. Ito'y nung inutusan ng ating Panginoong Kristo ang kanyang mga alagad na mangaral.
Ano bilin ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad? Na mangangaral ng tungkol sa Ebanghelyo at kaligtasan ng tao. Na ipinangaral ng mga apostol. Dapat dala rin natin yung aral na itinuro ng mga apostol. Ito po, babasahin ko sa inyo. Sa Kapitulo 28 na ang persikulo ay 20. Pakinggan po natin. Ito ang pagkakasabi. 28:20. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Ayun. Ano turo? Ano ituturo sa lahat ng mga bansa? Ika ni Kristo. At turuan silang sundin sa makatuwid ang isang tunay na samahang sa Diyos. Yung dala niyang aral ay nagtuturo sa mga taong sumunod. Nagtuturo, tandaan nyo, sabi ni Kristo, na turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Uy, napakagandang pangako ng Panginoong Kristo, mga kaibigan. Ang tunay na samahang sa Diyos, may dalang aral. Ano aral? Na yung aral niya ay nagtuturo ng lahat ng iniutos ni Kristo na dapat sundin ng mga tao. Kita nyo, mga kaibigan, mga kapatid? Ano ngayon? Aalamin natin ngayon. Ano-ano ba yung mga utos ni Kristo na pinagaganap ni Kristong sundin ng lahat ng mga taong tuturuan ng tunay ng samahan sa Diyos? Ano yung mga aral ni Kristo? Iisa-isahin ho natin. Iisa-isahin po natin. Umpisahan po natin. Pagkatapos niyan, mailahad ko muna yung kapiraso, titigil ako sapagkat meron pong tanong na mga pumasok dito. Marami po tayong tanong na pumasok ngayon. Kapapasok lang po, mga kapatid. At saka yung pumasok din kagabi bago tayo magtapos. Babasahin ko sa inyo ang aral. Yung aral, mga kaibigan, basta't nakasulat ngayon sa Biblia. Pupuntahan natin yung aral na isa sa mga itinuro ni Kristo. Ewan ko lang kung ito'y tinuturo ng ibang samahan. Pakinggan po ninyo sa aklat ng Apokalipsis. Alam po ninyo bakit natin bubuksan ang aklat ng Apokalipsis? Sapagkat this is the last part of the Bible. Pag sinabing revelation, ito'y huling pahayag ng Diyos. The last revelation. Pamamahayag ng ating Panginoon kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Pangalawa, kung ano ang gawain ng tunay na samahang sa Diyos nakasulat sa Revelation. At dito rin sa aklat ng Revelation, nakasulat din kung ano ang mga aral na dadalhin ng tunay na relihiyon at o tunay na samahang sa Diyos. Nakasulat po kung ano yung aral na kanilang dadalhin. Nandito po sa Revelation. Pakinggan ninyo yung mga aral na dadalhin ng tunay na samahang sa Diyos. Sa Kapitulo 14, pakinggan natin. Sa Kapitulo 14, versikulo 6 at 7. Narito po ang mga aral. 14 ng Apokalipsis. At titimbangin natin yung mga naririnig nating aral sa mga kabilang panig para malaman natin kung sila ba'y kabilang sa tunay na samahang sa Diyos o hindi. Ito na ang mga aral. Kapitulo 14, umpisahan natin sa 6 at 7 ng Apokalipsis. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid. Medyo popose ako ng konti rito, no? Mga kapatid, ano? Popose ako ng konti. Bakit anghel? Ano ba kinalaman ng anghel dito? Alam po ba ninyo, ang Panginoon ay gumagamit ng mga symbolism dito sa Revelation. Bakit madalas gamitin ng Panginoon yung lumilipad na anghel, sumisigaw ang anghel na mayroon dalang mabuting pabalita ng Ebanghelyo? Bakit ginagamit po yun? Ginagamit po yun ng ating Panginoon bilang simbolo na lumalarawan o kumakatawan sa isang tunay na iglesia
ng Diyos at ni Kristo. Bakit? Sapagkat yung tunay na samahan sa Diyos, meron pong patnubay ng anghel ng ating Panginoon Diyos. Ginagabayan sila ng mga anghel. Ano ba ibig sabihin ng anghel? Anghel means angelus. Ano ibig sabihin nun? Mga sugo, mga manggagawang sugo ng Diyos. Ang iglesia ay sinusugo ng Diyos sa buong sanlibutan para magdala ng mabuting pabalita ng kaligtasan ng Diyos. Kaya samantalang humahayo ang tunay na iglesia, habang humahayo ang tunay na samahan sa Diyos, ginagabayan sila ng anghel ng Diyos. May patnubay po ng anghel. Kaya ginamit na simbolo na anghel dito po sa Apokalipsis. Kaya may mababasa tayo at nakita ko ang isang anghel na lumilipad sa kalagitnaan ng langit na meron dalang mabuting balita at sumisigaw ng malakas na tinig. O nakakita na ba kayo ng anghel sumisigaw sa gitna ng langit? Wala naman, di ba? Yung sumisigaw dyan ng pangangaral, walang iba kundi yung samahan sa Diyos. Mababasa niyo po yan, yung sinasabi ko sa inyo, dyan din po sa aklat ng Revelation, sa Kapitulo 1, versikulo 19. Pakinggan niyo, babasahin ko sa inyo. Yung tunay na relihiyon, yung tunay na iglesia, yung tunay na samahan sa Diyos, meron pong patnubay. Pakinggan po ninyo sa 19 at 20. Sa Kapitulo 1 ng Apokalipsis. Kaya't isulat mo ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari pagkatapos ng mga bagay na ito. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ang 7 gintong ilawan, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia. O, kita nyo? Yung tunay na iglesyang sa Diyos, may patnubay ng anghel. Kaya ang sabi, yung 7 bituin na nakita mo ay siyang 7 anghel ng 7 iglesia. Yung 7 iglesia pinapatnubayan ng anghel ng ating Panginoon. So makikita natin, sinisimbuluhan ngayon ng anghel yung gawain ng tunay na samahan sa Diyos. At ito nga po, babasahin ko sa inyo. Ang gawain ng isang tunay na samahan sa Diyos na sumisigaw ng kanilang pangangaral, dala ang aral at utos ni Kristo sa buong sanlibutan. Pakinggan po ninyo yung laman ng aral. Ang sabi rito, sa Kapitulo 14, versikulo 6 at 7, at nakita ko pa ang isang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Tuloy, ano yung sinisigaw niya? Sa bawat lipi, bayan at wika. Tuloy sa 7. Sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos. O yan. Dapat dalayang aral na yan ng isang tunay na samahan sa Diyos. Na ipinangangaral na matakot ka sa Diyos, aalamin natin ang kahulugan yan. Isa-isa. Una, inaaral ng tunay na samahan sa Diyos ang matakot ka sa Diyos. Kita nyo? Hindi pa tapos yun. May kadugtong. Ano pa sinisigaw? Magbigay kaluwalhatian sa Kanya. O, dalawa na. Sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. O, di 3 na. At at sambahin ninyo ang gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. 4. Una, matakot ka sa Diyos. Pangalawa, sinisigaw ng pangangaral ng tunay na samahan sa Diyos. Magbigay kaluwalhatian kayo sa Diyos. Pangatlo, isinisigaw ng tunay na samahan sa Diyos na dumating na ang panahon ng paghuhukom ng Diyos. At ang ika-4 ay isinisigaw ng tunay na samahan sa Diyos na magsisamba kayo sa lumikha ng langit at ng lupa at ng bukal ng tubig. Yan ang isa sa mga aral na tataglayin at dadalhin pabalita ng isang tunay na iglesia, ng isang tunay na samahan sa Diyos. Ngayon, iisa-isahin po natin. Ano po ba ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos na ituturo sa buong mundo ng isang tunay na samahan sa Diyos?
Yung bang pagkatakot, nanginginig ka? Hindi po ganon. Oh, hindi po ganon. Aalamin po natin yan bukas po. Ha? Aalamin po natin bukas ng gabi yan kung ano ang kahulugan ng 4 na pabalitang ito na ipangangaral ng isang tunay na samahang sa Diyos na dadalhing pabalita pangbuong sanlibutan. Sapagkat tandaan nyo mga kaibigan, ang pagliligtas ng Diyos ay pambuong sanlibutan. Ang paghatol ng Diyos, ang kanyang paghuhukom ay pambuong sanlibutan. Lahat ng tao sa lupa, anumang lahi, wika, bayan, bansa, ay haharap sa hukuman ni Kristo. Kaya bago dumating ang wakas ng lahat ng bagay, bago hatulan ng ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng tao sa lupa ay kinakailangan makapakinig muna ng mga dakilang pabalitang ito bago dumating na ikalawa ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ng Panginoon, yung ating yardstick, yung ating sukatan bago dumating si Kristo, ay nasa 24:14 ng Mateo, na ipangangaral muna ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong bansa, at kung magkagayon, darating ang wakas. Yes! Halos ang ibanghelyo ay kalat na sa buong sanlibutan. Hinaantay na lang natin ang iba pang katuparan at ito'y malapit na. At sa huli ay ang ikalawang pagbabalik ni Kristo. Amen? Amen tayong lahat, mga kapatid, sa aral na ito. Alright, ipaliliwanag ko po yan bukas po ng gabi, yung 4 na pabalita na dala ng sinugong anghel na ipangangaral sa buong sanlibutan. Titigil muna po tayo rito at ati pong tutunghayan muna yung katanungan. May nagtanong po eh. May tanong. Direk, ilan po ba yung tanong na wala, nasa iyo yung yung tanong eh, ano? Binasa nyo kanina eh, no? Pakisilip lang to sa itong aking talagang director ko talaga. Pasensya na po kayo sa director namin. Palapit na humasi Santi ito. Ito po, tanong. Naku, napakahabang tanong. Haba ng tanong. Pero napakaganda ng laman ng tanong. Ito po sa hindi ito. May tanong po rito kagabi, no? Tungkol doon sa Adventist. Hindi ito. Sorry, hindi po ito, no? Pakitingin lang, pakihanap lang doon sa ating, kagabi. Pakihanap lang yung kagabi. Akala ko kinunan nyo ng screenshot, direct. At maganda po yung tanong niya tungkol po sa parang natatandaan ko na ang wika isa lang pala yung tinatawag natin, lahat puro kay Kristo, lahat Kristo. Oo, pakihanap please. Huwag kang mag-thumbs up direct. Okay. Hanapin mo yung yung ebidensya. Baka sabi gumagawa lang tayo ng kwento rito eh. Masisisante ka niyan. Kasi ganito po yan, ang tanong niya, natatandaan ko, habang hinahanap po ng ating direktor, ay ang sabi niya, iisa lang pala ang tinatawag na mga relihiyon. Bakit hindi pa magkaisa? Kayo din mga Adventist, Kristo rin naman kayo. Bakit hindi kayo magkaisa na lang ng relihiyon ninyo? Yun din po gusto ng Adventist, pagkaisa nga ho ng relihiyon Sapagkat yun nga ang dalangin ng ating Panginoon. Na ang sabi ng Panginoon, Ama, dinadalangin ko sila upang sila'y maging isa na gaya natin na iisa. Ito yata, nakita na. Oo nga naman. Bakit kailangan pagbukod-bukodin pa para hindi nakakalito? Sabi nung nagtanong. Ang ganda naman ng mga, hindi ito Hindi pa rin ito. So, ang sabi niya, iisa lang naman ang Panginoon ninyo. Kayo mga Adventista. Kung tawagin yung mga Sabadista, bakit pa hindi kayo mag-mix-mix na lang, sama-sama? Yun naman talaga ang mithiin din naman ng Adventist na ang lahat ng relihiyon ay mag-mix-mix-mix. Magsama-sama na lang. Minsan nga po, ako po inahilingan
na mag-moderator sa isang debate. Ang isa po ay ang Iglesia ni Cristo, ni Ginoong Felix Manalo, at ang isa namang relihiyon ay ang born again. Nagtatalo sila. Sabi niya, Brother Ray, baka pwede ka namang mamagitan sa amin. O sige ho. Ngayon, nung sila ay nagdebate, nagtalo-talo, pareho silang nag-aangkinan, kami lang ang maliligtas, kailangan umanib ka sa amin. Yun din ang paliwanag ng born again, kami, praise the Lord kami. Alam mo naman ginagamit yung distrese ng Roma. Alam niyo po ba yung distrese ng Roma? Sabi ng born again, ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya kami, maliligtas kami, ligtas kami. Bakit? Tumatawag kami sa pangalan ng Panginoon kita nyo? So, yun po, Ngayon, nung hindi sila magkasundo dalawa, sapagkat ako nag-moderate, hindi sila magkasundo, ay nagbigay na lang ako ng conclusion. Sabi ko, tama na ho, hindi kayo halos mainit, very hot argument sa pagitan ng dalawa. Ang wika ko ay ganito. Sabi ko, kapatid, sabi mo sa Iglesia ni Cristo, kayo lang maliligtas. Kayo ang tunay na iglesia. Ikaw naman born again, kayo rin din na maliligtas. Kayo lang ang maliligtas, sabi mo. Dahil tumatawag kayo sa pangalan ng Panginoon, kaya assured ka na ligtas ka na. Oo. Pareho naman kayong Kristo Mas maganda pa nga sa Iglesia ni Cristo, nakalagay yung pangalan ni Cristo sa pintuan nila Di ba? Sabi ko, mas matatag yun, nakalagay yung pangalan, Iglesia ni Cristo Bakit hindi na lang kayo magsama? Pareho naman kayo sa Kristo, di ba? Mag-unite na lang kayo. Yun naman ang dalangin ng Panginoon na magkaisa Bakit ayaw niyo pa magkaisa? Sabi naman ng born again, hindi kami pwede magkaisa, iba turo nila. Sabi naman ng iglesia, lalo ako, di ako sasama sa inyo. Hindi naman sa impyerno kayo pupunta sabi naman, sa impyerno pupunta. Bakit? Pareho naman kayong Kristo, ika ko. Ibig sabihin, itong dalawang nagtatalong ito, pareho silang Kristo. Pero, hindi sila magkasundo sa doktrina, doon sa aral. Bakit? Iba-ibang aral nila Kanya-kanyang hugutan ng aral Yung isa naman, pumili ng aral sa Biblia, yung pabor lang sa gusto nila. Pag hindi pabor, ayaw nila. Kita ninyo? Yung sa born again naman, basta pangalan lang ni Kristo, tumawag ka, ligtas ka na. Kita mo na, kahit anong gawin mo, ligtas ka na. Kita mo yung mga aral na yan. Sila hindi magtalo. Kaya sabi ko naman, sagot ko doon sa dalawang nagtatalo, walang panalo sa inyong dalawa. Bakit? Walang panalo sa inyo. Pareho kayong Kristo, hindi kayo magkasundo. Aral ninyo. Sabi ko, hindi kayo talaga magkakasundo. Ginawa ko, iniwanan ko na yung dalawa. Iniwanan ko, nagtatalo pa rin yung dalawa. Kita ninyo? Yung iglesia ni Kristo, ni Manalo, at saka yung iglesyang tinatag din ni Soriano, yung dating daan, gumagamit yun, iglesia ng Diyos daw sila. Pagsamahin nyo yung dalawang yun, di magkakasundo. Pero parehong gumagamit ng pangalan. Bakit? Magkakontra yung aral nila Hindi magkasundo yung kanilang aral. Bakit? Sabi nga ng ating Panginoon, doon sa 7:17 ng Juan, ang sinuman, kasama tayo riyan, ang sinumang tao na nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos ay makikilala mo ang kanyang turo kung ito'y sa Diyos. Kita nyo? Bakit hindi magkasundo? Halos na ng aral nila, hindi sa Diyos. Hindi sila magkakasundo. Kaya tayo mga kaibigan, ang mahalaga po sa atin, mga kapatid, bago po tayo magtapos, ang mahalaga po sa atin, makiisa po tayo sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang mahalaga ron at yun po ang hinahanap ng ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, at kung tinatanggap ninyo na kayong mga taga-subaybay ngayon, kaibigan man o kapatiran, ang sabi ni Kristo, if you love me, keep my commandments. Kung ako'y inyong iniibig, susundin ninyo ang aking mga utos. Yan matatagpuan po natin sa Juan 14:15. If you love me, keep my commandments. Kaya mga kapatid,
Meron po tayong tungkulin bilang mananampalataya sa Diyos. Bilang mga bayan ng Diyos, bilang kaanib sa samahan ng Diyos, ang tungkulin po natin ay maglingkod tayo sa Diyos na tunay at ang ating paglilingkod ay dapat maging tunay din na mayroong pagtatapat na sumusunod sa utos ng ating Panginoong Kristo. Maraming salamat po sa inyong patnubay at salamat po sa inyong panunood at pagsama-sama natin ngayong gabi, ng araw ng gabi ng Martes. Salamat po sa inyong pakikinig at panunood. At nawa, sa tulong po ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, para makarating naman yung ating pabalita sa ibang mga tao, i-share po natin ang ating mga napag-usapang ito. Mga aral ng katotohanan na siyang naghahayag ng pabalita ng ating Panginoon at ng ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Bago po tayo magtapos, ay nais ko lamang batiin ang ating mga mahal na kaibigan at mga kapatid. Nako, lalo na si Ricardo Biranao Alapitan. Kapatid na Ricardo, magandang gabi po sa iyo. At ganyan din si Mark Anthony Cabezas na sumusubaybay ngayon. Magandang gabi sa iyo. Of course, si Sister si Brother Eddie Sugitan. Si Brother Eddie, magandang gabi sa iyo. Andiyan ka sa Nueva Vizcaya ngayon. Magandang gabi at kamusta ang inyong sambahayan? Of course, ang walang sawang sumusubaybay po sa atin, si kapatid na Evelyn Silayan. Magandang gabi sa iyo. Si Merly Munansinge. Magandang gabi sa iyo, Sister Merly. Kamusta ka na? And of course, si Ethel ba to? Yes. Hindi ko malilimutan itong mag-asawang to. Sister Erlinda and Brother Rick Rosas. Nandiyan po sa Puting Kahoy, dito po going to Tagaytay sa Cavite. Magandang gabi po sa inyo. Si Jocelyn Joy Kitahara. Yes, Sister Joy. Magandang gabi sa iyo o magandang umaga dyan sa Japan. Mark Cabezas, Marcelo, Brother Celo Gorgonio, magandang gabi sa iyo. Si Elizabeth Abando Flores, Sister Beth, kamusta ka na? Kamusta kayong lahat? Sila Brother Rick, At namimiss ko na kayo, hindi ko kayo napapasyalan at nakikita, Kamot pagka may time tayo at magkaroon tayo ng pagkakataon, pupunta ako dyan kila Brother Rick at saka Sister Sally. And of course, si Alvin Martin, binabati natin si Rodel Dumagning, si Bioli Cabria, Sister Bioli, andyan sa Sorsogon, Bicol, Si Cho Matyo, magandang gabi sa iyo, kapatid. Of course, andito kanina si kapatid na Rick de los Reyes, na siyang head elder ng Hillsview. Kasama rin andito rin si Senny de los Reyes, Brother Glenn Villegas, and of course, binabati ko mga taga-Arguadiente, si pangunguna ni kapatid na Berting Akla at Steve Akla na mag-ama, si Josephine Santos Sebastian. Sister Josephine, kamusta ka na, ha? At si Brother Jerry De La Cruz. Kamusta ka na, kapatid na Jerry, ha? Magandang gabi sa iyo. And of course, si Noel Vincent Idar. Kamusta ka na? Huwag niyo pong kakalimutan ang programa, ni kapatid ni Noel Vincent Idar. Si Sister Marites Capuno. Wow. Sister Marites, kamusta na? Telma Alictado. Kamusta ka na, Sister Telma? And Ricardo Alapitan. At gayon din si Emily Garcia, si James, Brother James, magandang gabi sa iyo. Kamusta ka na? Si Brother Jolly Chua, Brother Chua, kamusta na? Molly Kabautan, Shirley Royo Ruga, Sister Shirley, kamusta ka na? Pagpalain ka ng Panginoon, At gayon din of course, si Tuachi Amuroto. Kamusta na, Brother Tuachi? Magkita tayo sa susunod na araw, ha? Kahit sa linggo, magkita tayo. Si Rene Cubero. Of course, binabati ko rin po ang aking pinsan, si Lorna Bida, na sumusubaybay. Ana Di Ocampo, Rabanal, kamusta ka na? Si Michael Empleo, si David Ipihon.
Joel Abad, Abelardo Aga. Uy, naku si Boy Aga, kamusta ka na? Walang sawang sumusubaybay, pagpalaing ka, Boy. At gayon din si Noli Kabautan, Ann Camato Castillo. Sister Ann, kamusta ka na? Kamag-anak sa ni Pastor Castillo. Si Arman Oliveros, yes, Arman. Pen de la Cruz, yes, si Pen. Si Joy Salmingo. Si Nenet Indino Mamawi. Si Adjing Mende Zabal. Yes, kamusta ka na? Gina Salmingo Grego, kamusta na rin? At si Marjorie Espedilla at si Peter. Magandang gabi po sa ating lahat. Oh, may pahabol pa. From, ano to? Tasina? A prayer request, ano? Meron mga prayer request ito para sa mabilis na paggaling. Mga kapatid, mga kaibigan, kung meron po kayong prayer request, ipadala nyo lamang po rito sa programang ito. Pagsaluhan po nating ipanalangin ang ating mga kaibigan, mga kapatid na humingi po ng paggaling sa kanilang mga karamdaman. Talagang ang sakit talaga. Talagang kalat ito, no? Sa panahon po natin. Of course, Sister Rose Fernando Ader, si Rose Arrogant, Sister Rose, pati yung iyong mga kapatid, kamag-anak, sasama po natin sa panalangin. Si Mayang Isculano, yes. Si Tagababa Bati, ano ba to? Si Mayang Isculano. And of course, Josie Tibera, sa kanilang paggaling, Rose Fernando, at saka si Rose Arrogante. Alright? Mga kaibigan, bago tayo ay maghiwa-hiwalay, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po sa inyong pakikisa. Salamat po sa inyong gabay. Salamat po, Panginoon, sa iyong pakikiisa sa amin. Nawa ang programang ito ay dalangin po namin na makarating, Panginoon, sa iba pang mga tao na naghahanap ng liwanag at katotohanan. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, ng mga kaibigan at mga kapatid na sumubaybay sa programang ito. Nawa ang mga aral na aming napakinggan ngayong gabi ay makapagpatibay po sa aming pananampalataya. Salamat po ng marami, O Diyos. At ang mga kaibigan at mga kapatid na sumubaybay sa programang ito, dinadalangin ko po, Panginoon, na kanilang bawat sambahayan na kanilang kinakatawanan. Nawa, Panginoon, sa panahon ng pandemyang ito, iligtas nawa sila sa anumang uri ng karamdaman. Idinadalangin ko rin po, Panginoon, lalong-lalo na po si Sister Rose Arrogante, sa kanyang kalagayan, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga mahal sa buhay. Ano man, Panginoon, ang kanilang nararanasan ngayon, dalangin ko, Panginoon, naway tulungan niyo po sila. Alalayan niyo po silang lahat, Panginoon. Naway dumating ang oras at panahon na ang buong sambahayan ni Sister Rose Arrogante ay magkalakip-lakip sa isang pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Upang kung ikaw'y dumating na, ay magkasama-sama sa kanilang, ang bawat pamilya niya ay magkasama-sama doon sa langit na ipinangako na isa man sa kanila ay walang mawawaglit. Idinadalangin ko rin po, Panginoon, ng mga may karamdaman, lalo na po si Tasing Manuyak, si Josie Tibera, Sister Rose Fernando. Dinadalangin ko po sila, Panginoon, sa kanilang mga sinasapit na karamdaman. Amin pong hinihiling naway dalawin niyo po sila, Panginoon. Hipuin po nawa ninyo na inyong mapagpalang kamay. Kung paano kayo nagpagaling nung una, nung kayo nasa ibabaw ng lupa. Kami umaasa sa panahong ito na kami, Panginoon, ay inyong tutunghayan, na kami, Panginoon, ay inyong sasamahan, kami inyong tutulungan, na kami ibabangon niyo po sa panig ng karamdaman. Tulungan nawa ang mga taong ito, na naway, Panginoon, ay sa pamamagitan ng mga pagtingin ng mga doktor at mga gamot na ginagamit nila, naway makatulong ito ng malaki sa maagap na paggaling ng kanilang karamdaman. Opo, ang ibang mga kapatid namin ay biktima ng COVID-19. San man silang lahat naroroon, O Diyos, naway iligtas ang kanilang mga buhay at kung magkagayon ng iyong mga anak, ay patuloy na makapaglingkod po sa iyo. Salamat po ng marami
sa pansamantalang paghihiwalay namin, Panginoon, nawa ipabaon niyo po sa amin ang kapayapaan at gabay ng Espiritu Santo at ng iyong mga anghel. Nawa ang bendisyon ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo ay sumaami pong lahat. Ito po ang aming dalangin, kalakip na po ang pagiging namin ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala. Ang lahat ng ito'y hinihiling at ilalapit po namin sa matamis na banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid, naway pagpalain po tayo ng Panginoon sa mga susunod na araw, ating pong ipagpapatuloy ang part 3 ng na may kinalaman po sa aral ng tunay na samahang sa Diyos at ang sinisigaw ng anghel tungkol sa mga aral na ating napakinggan. Maraming salamat po and God bless us.